Kung may taong mas mapait pa sa Ampalaya, si Eloisa Trinidad na yon. Suplada, mainitin ang ulo at walang paki sa love life. Ang tanging inaatupag niya ay ang kanyang mga pananim. Lalo na ang ampalaya na binibenta niya sa palengke. Pero isang araw, nahuli niya ang kinaiinisan niyang tambay na si Andres Del Mundo na nagnanakaw ng gulay niya, kaya ipinahabol niya ito sa mga aso niya. Sa halip na magalit, tinulungan siya ni Andres sa pagdi-deliver ng gulay hanggang sa unti-unting lumambot ang puso ni Eloisa. Nang ipagtapat ni Andres ang tunay nitong nararamdaman, ay tinalikuran niya ito dahil hindi niya nakikitang seryoso ito sa buhay. Dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, bigla na lang naglaho ang binata. 4 na taon ang lumipas, biglang bumalik si Andres, pero hindi isang tambay, kundi isang matagumpay na negosyante. Makuha na kaya nito ang puso ng dalaga? Papayag kaya siya? O huli na ang lahat? Wow naman! Nagsisimula ng lumaki ang mga baby kong to. Ipagpatuloy niyo lang yan, okay? Bigyan niyo ng maraming ani si mommy para naman sulit ang pag-aalaga ko sa inyo. Naglalambing na sabi ni Eloisa habang maingat na dinidiligan ng mga bagong sibol niyang kamatis. Ilang sandali ay lumipat siya sa kabilang parte ng hardin kung saan naroon ang ampalaya. Kumusta naman kayo dito ha? Don't be shy. Ipakita niyo sa akin kung sino talaga kayo. Lumaki pa sana kayo ng husto. Para naman mapatunayan yung mapait man kayo sa unang tikim? At least, sustansya naman ang hatid sa amin. Habang abala siya sa pagkausap sa kanyang mga tanim, hindi niya namalayan ang isang binatang nakatigil sa may gilid ng kalsada. Nakasandal ito sa bisikleta habang palihim na pinagmamasdan siya. May nakakaloko itong ngiti sa labi at tahimik lang na napapailing. Kayo naman dito, huwag kayong papahuli ha? Gumapang pa kayo at mamunga ng marami bago kayo abutan ng tagtuyot. Hirit ni Eloisa nang mapunta ang atensyon niya sa mga sitaw. Kayo namang mga talong ko, humaba pa kayo ng humaba. Para naman kahit isang talong lang, solve na ang kakain sa inyo. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Andres ang sarili. Mula sa kinatatayuan, malakas itong napatawa. Hoy, Eloisa, nakikipag-group meeting ka na naman dyan sa mga tanim mo. Anong agenda niyo ngayong araw ha? Napairap na lang si Eloisa sa kawalan. Kahit hindi niya lingunin ang nagsalita, alam na niya kung sino ito. Walang iba kundi ang lalaking kinaiinisan niya ng sobra. Nandito na naman ang kumag na to. Kailan ba ako nito tatantanan? Bulong niya sa sarili bago niya nilingon at pinukulan ng masamang tingin ng binata. Ano na naman bang ginagawa mo rito, Andres? Kung balak mong manira ng araw, please lang, wag mo nang ituloy. Hindi mo gugustuhin makakita ng lumilipad na ita kapag akong naimbyaran sa'yo ng malala. Grabe naman to. Nagtatanong lang. Curious lang kasi ako bakit mo kinakausap yung mga tanim mo. Di mo ba nare-realize na para kang baliw dahil dyan sa ginagawa mo? Kontra ni Andres na may pilyong pagngiti. Alam mo, mas gugustuhin ko pang kausapin tong mga gulay kahit hindi sila nagsasalita at sumasagot. Kasi mas mababaliw pa yata ako kapag ikaw ang kausap ko. Kapag kausap lang, hindi ka ba na-inform na mas nakakabaliw akong mahalin? Kilabutan ka nga. Kahit mainit ang panahon, tatamaan ka talaga ng kidlat dahil sa mga pinagsasabi mo. Nakakunot ang noong giit ni Eloisa. Ang bitter naman ito. Ayan kasi, sa kakausap mo dyan sa mga ampalaya, nahawahan ka na tuloy. Ano naman sa'yo? Huwag ka kasing magbibiro ng ganon. Napakalabo ng sinasabi mo eh. Posible lang na mabaliw sa'yo ang isang babae kung gagamitan mo ng gayuma. Gets? Sus, baka kapag minahal kita, mabaliw ka sa akin ng sobra ha? Sige ka. Ikaw rin. Tugon ni Andres. Sinadyang ibaba ang tono ng boses na para bang nananakot ito. Ayos ka lang? Sino bang nagsabing papatulan kita, aber? Hindi kita type, no? Ang gusto ko sa lalaki, yung may pangarap sa buhay. Yung husband material at higit sa lahat, masipag. Hindi yung professional tambay na kagaya mo, okay? Di kaya ako professional tambay. Mabilis na kontra ni Andres habang kumakamot sa ulo. Ang katunayan nga niyan papunta ako ngayon kila Mang Isko. Nagpapagawa sila ng bahay at inalok niya ako ng trabaho. Yun naman pala Ano pang ginagawa mo dito? Pumunta ka na ron kila Mang Isko para naman may magawa kang tama. Hindi yung palagi akong ginugulo mo rito. Tumalikod na si Eloisa at nagpatuloy sa ginagawa. Pero nararamdaman niyang hindi pa rin umaalis ang binata. Napahinga siya ng malalim bago ito muling hinarap. Ano ba? Umalis ka na.
Hindi ka pa ba tapos manginis? Bigyan mo na ako ng katahimikan, please lang. Pantataboy niya rito habang dinuduro ito ng hawak-hawak niyang talong. Ano ba yan? Kawawa na yung talong sa'yo. Pigang-piga na sa palad mo. Buti hindi pa yung tinitigasan. Kaagad na napatingin si Eloisa sa palad niya. Hindi niya namalayan na nadudurog na nga at nababakbak na ang balat ng talong na hawak niya. Dito niya kasi binubuhos ang inis niya sa binata. Kadiri ka, ang bastos ng bunganga mo. Umalis ka na nga, tatamaan ka na talaga sa akin eh. Di halatang mahilig ka sa talong no? Siguro habang hawak mo yan, ini-imagine mo na talong ko ang nilalaro mo. Biro ni Andres. Matapos na sabihin yon, ay matulin nitong pinaandar ang bisikleta paalis. Mabilis namang ibinato ni Eloisa ang talong sa binata ngunit hindi na ito umabot. Walang iya ka talaga Andres! Ang manyak mo! Mula sa di kalayuan ay maririnig ang malakas na pagtawa ng binata habang pumapadyak papalayo. Samantalang si Eloisa naman ay naiwan ng nakatayo sa gitna ng hardin. Nanlilisik ang mga mata niya. Aba, palagi ko na lang kayong nakikitang nagbabangayan ni Andresa. Baka kayong magkatuluyan yan. Mabilis na napalingon si Eloisa sa biglang sumulpot at tumambad sa kanyang kapitbahay nilang matandang babae na tila may master's degree sa pag-oobserba ng buhay ng may buhay. Nakapamewang pa ito, nakangisi at bakas sa mukha ang pangaasar. Diyos ko naman po Aling Bebang, yung lalaking yon makakatuluyan ko, abot langit ang inis ko ron eh. Mabilis niyang tanggi, sabay pihit pabalik sa mga tanim para ipagpatuloy ang ginagawa. Sus, ganyan talaga sa umpisa iha. Alam mo, sa totoo lang, ganyan din kami ng asawa ko noong kapanahunan namin. Lagi din kaming nagsisigawan at nagkakapikunan noon. Kagaya mo sobra-sobra din ang inis ko noon kay Tasyo. Parang gusto ko na nga siyang ilibing noon ng buhay. Pero tingnan mo naman ngayon, may 8 kaming anak. Nakukulangan pa nga yata po kayo sa mga anak niyo eh. Parang nahiya pa kayo na gawing 1 dosena. Giit niya rito na napapangiwi. Hindi niya na ma-imagine ang sarili na manganak ng ganun karami balang araw. Ano ka ba? Masyado na kaming matanda. May rayuman na rin ang mang Tasyo mo. Hindi nakakayanin ng tuhod nun. Kung kaya pang gumawa, may balak pa po ba kayong dagdagan ng 8? Usisa ni Eloisa. Naningkit naman ang mga mata ng matanda. Dinadaan mo ko sa mga tanong na yan para lang may ibang usapan eh. Balik tayo sa inyo ni Andres. Si Aling Bebang talaga Imposible pong mangyari yun. Ni katiting, wala si Andres sa mga gusto kong katangian sa isang lalaki. Talaga lang ha? Tumaas ang kilay ni Aling Bebang. Mukhang hindi kumbinsido. Oo naman no. Imposibleng mahulog ako sa lalaki na parang hindi seryoso sa buhay. Tingnan nyo naman po. 4 na taon na siyang graduate sa kolehiyo. Pero hanggang ngayon patambay-tambay lang siya. Tsaka lang magtatrabaho kapag naisipan niyang rumakit. Hindi ganong klase ng lalaki ang tipo ko. Malay mo naman kapag naging kayo. Sipagi na siyang humanap ng maayos at stable na trabaho. Naghihintay lang yata ng inspirasyon sa buhay. Hindi po inspirasyon ang kailangan niya kundi sipag at realization. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, hindi pwedeng papetiks-petiks lang. Pero hindi ko naman po sinasabi na wala na talagang chance na magustuhan ko si Andres. Sa ngayon, hindi ko pa lang siya nakikitaan ng maayos na direksyon sa buhay. Para sa akin kasi ang pagiging responsable sa buhay, lalo na sa karir at kinabukasan, yan ang mahalagang katangian ng isang partner. At saka hindi naman ako naghahangad ng mayamang lalaki. Kasi kahit naman ako, ito lang pagtatanim ang inaasahan ko. Pero kahit sino naman sigurong babae, gusto ng lalaking masipag at responsable. Kasi kung puro lang pagmamahalang paiiralin, baka pareho kaming mamatay sa gutom kapag wala nang makain. Mahabang pangangatuwiran ni Eloisa. Siya, bigyan mo nga muna ako ng 3 piraso ng ampalaya. Mamaya ako nababayaran pagdating ng mga Tasyo mo. Pag-iiba ng matanda. Yan tayo Aling Bebang Dinadaan mo lang ako sa chika. Iba naman palang sa diya mo. Ito naman, magbabayad naman ako mamaya. Nandyan lang ang bahay ko. Ang lapit-lapit. Pwede mo akong singilin kahit anong oras. Oo na ho. Ito na po ang 3 ampalaya nyo. Mas mabuti pa nga pong magluto na lang kayo ng tanghalian kesa makipagchismisan. Banat ni Eloisa habang inaabot dito ang gulay. Napatawa na lang ang matanda bago ito tuluyang umalis. Isang umaga, kakatapos lang mag-almusal ni Eloisa nang lumabas siya ng bahay. Bitbit ang kaniyang alagang aso na si Bantay. Excited siyang pumunta ng hardin para tingnan kung may bago ng bunga ang kaniyang mga tanim. Teka, ba't parang may tao sa gulayan ko? Tanong ni Eloisa sa sarili. Napahinto siya sa paglalakad para maaninag nang maigyang napansin niya.
Napakurap siya ng ilang beses. Sinisiguradong hindi siya namamalikmata hanggang sa makumpirma niyang tama siya sa nakita. Abat si Andres yun ah. Ang lakas naman ng loob nitong pasimple na namimita sa mga tanim ko. Matalim ang kanyang mga mata at nagngingit-ngita ng mga ngipin niya dahil sa galit. Hoy Andres! Ba't nangunguha ka ng ampalaya ko? Buwisit ka! Tigilan mo yan! Sigaw ni Eloisa. Agad na tumakbo papalapit sa binata, kasabay ang sunod-sunod na pagtahol ng kaniyang aso. Napahinto naman si Andres sa pamimitas. Ngunit sa halip na magmakaawa o ibalik agad ang mga ampalaya, tumawa pa ito at malakas ang loob na lumingon sa kanya, bitbit ang ilang piraso nito. Oy Eloisa, ang aga-aga sumisigaw ka na agad. Natatawang giit nito. Huwag kang mag-alala, magbabayad naman ako sa susunod. Kumbaga, parang utang lang to, promise. Anong utang ka dyan? Anong akala mo sa gulayan ko? Home credit na may installment plan? Ni hindi mo man lang ako tinanong kung papayag ba ako tapos basta-basta ka nalang nangunguha dyan? Ito naman, ngayon lang eh. Di naman kita tatakbuhan. Tumawa palalo si Andres, parang hindi apektado sa galit niya. Napapikit si Eloisa. Nagdasal lang taimtim para pigilan ang sariling wag bugbugin ng binata. Ngunit nang marinig niyang patuloy sa pagtahol si Bantay, nagpupumiglas pa ito sa kadenang hawak niya. Waring sabik ng sunggaban si Andres. Dito siya nagkaroon ng idea. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ah, ganun pala ha? Tingnan natin kung hindi ka tatakbo sa gagawin ko. Napaatras bigla si Andres habang tinitignan ang aso ni Eloisa na mabangis. Naglalaway pa ito, tila handa ng sakmali ng binata. Hoy Eloisa, anong pinaplano mong gawin? Kung ano man yan, wag mo nang ituloy. Oh, ba't parang natatakot ka? Sakto, wala pang kain si Bantay at mukhang gutom na siya. Hindi ba Bantay? Teka lang. Bago pa makalma ang binata, biglang tinanggal ni Eloisa ang tali sa leg ng aso at itinuro si Andres. Sige Bantay, lapain mo na yan. Dahil doon ay singbilis ng kidlat na humarurot si Andres sa pagtakbo. Nagkandahulog pa ang mga ampalaya mula sa kamay nito dahil sa sobrang pagmamadali. Samantalang si Bantay naman ay patuloy na humabol, parang isang gutom na lobo. Loko ka Eloisa, patigilin mo to! Sigaw ni Andres, nagkakandara pang tumakbo, nabuwal pa ito sa damuhan. Dapat lang yan sa'yo para magtanda ka! Balik niyang sigaw, ang inis niya ay napalitan ng simpleng pagtawa. Halos lumipad sa bilis ng pagtakbo si Andres. Umakyat pa ito sa isang bakod pero bago pa ito tuluyang makatawid, sumabit ang laylayan ng shorts nito sa bakod, kaya naiwang nakabitin si Andres. Hoy Eloisa, patigilin mo na to si Bantay. Promise, hindi ko na uulitin. Ayoko nga, bahala ka dyang lapain. Sige na, please. Hindi ko na nga uulitin eh. Hindi na talaga mauulit. Hay nako, siguraduhin mo lang ha. Dahil kapag nakita pa kitang umaaligid-aligid sa mga gulayan ko, alam mo na ang mangyayari. Napipilitan si Eloisa na tawagin na ang kaniyang alaga pabalik sa kanya, bago pa man ito tuluyang makagat si Andres. Nang makasiguradong ligtas na, habol hiningang naupo sa damuhan ng binata. Grabe ka talaga sa akin, Eloisa. Hindi ka man lang naawa. Sino bang may kasalanan ha? Tsaka kung hindi ako naawa sa'yo di sana hinayaan ko na lang si Bantay na lapain ka. Tumayo na si Andres at pinagpagang sarili. Makauwi na nga. Imbis mabusog ako sa ampalaya, lalo pa tuloy akong nagutom dahil dyan sa aso mo. Mabuti pa nga umalis ka na kung ayaw mong magbago pang isip ko't ipakagat pa kita kay Bantay. Bago umalis si Andres, inambahan pa nito ang aso na kunwaring susuntukin. Kaya nagkunwari din si Eloisa na aalisin niya ulit ang tali ni Bantay dahilan para kumaripas ng takbo papalayo ang binata. Huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong magkagutay-gutay. Pahabol na sigaw ni Eloisa. Padungaw-dungaw si Andres sa gilid ng bakod ni Eloisa para tiyaking wala ito sa paligid bago siya dumaan. Ilang araw na kasi siyang nauutakan ng dalaga at tinototoo nga nitong ipapahabol siya kay Bantay kapag nakikita siya nito sa paligid. Wala naman siyang choice kundi dito dumaan dahil ito lang ang tanging daanan. Hindi na ito makatarungan. Ano na lang ang gagawin ko? Wala namang ibang daan. Alangan namang lumipad ako. Bulong ni Andres sa sarili. Inis na hinagod ang batok. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa gilid ng bakod. Palingalinga na parang magnanakaw. Nang masiguro na wala si Eloisa sa paligid, sinimulan na niyang maingat na maglakad. Nakatiptoe pa.
Ngunit bago pa siya makalagpas sa kalagitnaan ng gulayan, narinig niya ang malakas na pagtahol ni Bantay. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Napalingon siya at doon niya nakita ang aso na nakatayo sa tapat ng bahay ni Eloisa at matalim ang tingin sa kanya. Bantay, good boy ka hindi ba? Diyan ka lang okay? Dadaan lang naman ako eh. Pakiusap niya sa aso. Nang hindi ito umalis sa kinatatayuan, dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad paalis. Good boy yan si Bantay, hindi ako niya nahahabulin. Paglalambing niya sa aso sa tuwing lilingunin niya ito para makasigurong hindi siya nito susundan. Nawala na ang kaba niya ng medyo makalayo-layo na siya dahil nanatili pa rin si Bantay sa pwesto nito. Pero nagkakamali siya. Andres! Biglang sigaw ni Eloisa mula sa balkonahe. Aba't hindi ka na nadadala ha? O sige, ikaw rin. Bantay! Sugurin mo! Talaga naman oh. Mabilis na tumakbo si Andres. Sa pagkataranta, napaakyat siya nang wala sa oras sa puno ng mangga. Ano ka ngayon, Bantay? Sige nga, kagatin mo nga ako. Yun ay kung kaya mong makakyat dito. Para namang maiiyak ang aso habang lumulundag-lundag. Gustuhin man itong maabot si Andres ay hindi nito magawa. Dahil doon ay lumapit si Eloisa para pakalmahin ang alaga niya. Nakaakyat ka nga dyan. Tingin mo, paano ka makakababa kung nandito si Bantay? Eh di hintayin ko muna siyang umalis. Magagabi naman na kaya dito muna ako sa taas para magpalipas ng oras. O sige, sabi mo eh. Dito ka muna Bantay. Huwag ka nga alis hanggat hindi bumababa ang kumag na yan. Habilin ni Eloisa sa kaniyang alagang aso bago siya tumungo sa gulayan. Yun lang pala, magsasawa rin yan sa paghihintay. Kaya paniguradong aalis din yan maya-maya. Dito na muna ako sa taas. Mahangin naman dito eh. Bulong ni Andres sa sarili. Nahiga siya sa malaking sanga ng mangga at ginawang unan ang mga kamay niya. Oo nga pala. Inutusan ako ni Mama na magbayad ng kuryente. Magsasara na yun maya-maya. Paano to? Makalipas ang ilang sandali, bigla niya yung naalala. Nang yumuko siya, nandun pa rin sa baba si Bantay na matyagang naghihintay. Eloisa! Paalisin mo na tong aso mo. Kailangan ko pala magbayad ng kuryente. Sino ka para utusan ako ha? Bahala ka dyan. Kasalanan mo namang umakyat ka dyan eh. Sige na kasi oh. Magsasara na yun maya-maya. Lagot ako nito kay Mama kapag hindi ako nakabayad. Due date pa naman nun ngayon. Baka maputulan kami. Pakiusap ng binata. Eh ano pang hinihintay mo dyan? May babayaran ka pala eh. Ba't hindi ka pa bumabarian? Paalisin mo nga kasi si Bantay. Hindi ako makakababa hanggat nandyan yan. Ayoko nga. Alam kong palusot mo lang yan para maisahan ako eh. Hindi mo ako maloloko, Andres. Nagsasabi nga ako ng totoo. Pexman, mamatay man yung mga tanim mong kamatis. Nanlisik ang mga mata ni Eloisa sa kanyang narinig. Mabilis siyang magalit kapag mga tanim na niya ang usapan. Mamatay pala ha? Eh di manigas ka dyan. Hintayin mong magsawa si Bantay bago ka makaalis. Joke lang. Ito naman hindi mabiro. Ganto na lang. Kapag pinalis mo si Bantay, hindi na kita aasarin kahit kailan. Promise. Suwestyon ni Andres. Ngunit hindi siya pinansin ni Eloisa. Sa halip ay nagsimula na itong maglakad pabalik sa bahay nito. O sige, ganito na lang. Tutulungan kita sa pagdi-deliver ng mga gulay mo sa palengke. Ako ang magbubuhat ng mga gulay para sa'yo, para kahit papano, makabawi ako sa mga pinitas kong ampalaya. Natigilan si Eloisa sa paglalakad matapos niyang marinig ang idea ng binata. Kaya naman, nilingon niya ito ng may ngiti sa mga labi. Ang galing ng naisip mo ah. Sakto, magdi-deliver ako bukas. Yun naman pala eh. O ano, okay na tayo. Simula ngayon, wag mo na akong ipapahabol kay Bantay. Kapalit ng pagtulong ko sa'yo sa pagdi-deliver. Sandaling napaisip si Eloisa. Tinatansya niya pa kung hindi siya niloloko ng binata. Pero base sa ekspresyon ng mukha ni Andres, mukha naman itong nagsasabi ng totoo. Sige, deal. Basta bukas ha. Kailangan maaga pa lang nandito ka na. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Captain. Sumaludo pa si Andres. Tumango si Eloisa. Napapangiti pa habang kinukuha si Bantay. Tila ba tuwang-tuwa sa desisyong napagkasunduan. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako pinaglololoko ha. Sa susunod, hindi na talaga ako magdadalawang isip na ipalapa ka kay Bantay. Ito naman, seryoso ako dyan. Kaya huwag kang mag-alala. Sisiputin kita rito bukas. Mabuti naman para magamit mo naman yung lakas mo sa matitinong bagay kaysa patambay-tambay ka lang. Dinala na ni Eloisa sa may di kalayuan ng aso para hindi na matakot ang binata na bumaba. O ayan na, pwede ka nang bumaba. Bilisan mo,
bago pa magbago ang isip ko. Salamat Eloisa, kita-kits na lang bukas. Sigaw ni Andres habang tumatakbo ito, papalayo. Mukha nga na nagmamadali itong umabot sa bayaran ng kuryente bago pa ito masarahan. Maagang bumangon si Eloisa kinabukasan para simulan ang pag-aayos ng mga gulay na i-deliver sa palengke. Madilim pa ang kalangitan nang magtungo siya sa gulayan. May dala lang siyang flashlight na nakatali sa kanyang ulo para makita niyang mga gulay habang isa-isang inilalagay sa mga sako. Sa sobrang pagkaseryoso niya sa ginagawa, hindi niya napansin ang presensya ni Andres na dahan-dahang lumapit sa kanya. Hoy Eloisa! Nasa kalagitnaan siya ng pagsasako ng mga talong nang bigla siya nitong hawakan sa magkabilang braso. Ay anak ng tokwa! Halos mapatalon si Eloisa sa gulat at sa sobrang taranta ay napayakap siya sa binata. Naramdaman niyang mainit na katawan ng binata habang nakayakap siya rito. Nanatili sila sa ganung posisyon. Hindi makagalaw si Eloisa dahil sa pagkabigla. Mukhang nag-i-enjoy ka na yatang yakapin ako. Kapal ng mukha mo? Mabilis na bumitaw si Eloisa. Mahina niyang sinikmuraan ang binata bago siya umatras, papalayo rito. Huwag ka nga manggugulat ng ganon. Aatakihin ako sa puso dahil sa'yo eh. Tsaka anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga, ha? Pagalit niyang sabi. Pero hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa nangyari. Napakamot naman sa batok si Andres. Hindi may tatangging aliw na aliw ito sa reaksyon ng dalaga. Abay syempre. Tumutupad lang ako sa usapan natin. Baka isipin mo pang niloloko lang kita eh. Nang ganito kaaga? Ang sabi ko lang agahan mo. Hindi ko naman sinabing 3:00 pa lang dapat nandito ka na. Eh ikaw nga rin, sobrang aga mo pa. Hindi mo ba alam na 3:00 nagsisilabasan ng mga multo? Inagawan mo pa sila ng time slot. Multo ka dyan, tanda-tanda mo na. Naniniwala ka pa rin doon? Paano yan ngayon? Nagsasako pa lang ako, matagal-tagal pa to. Umuwi ka na lang kaya muna. Balik ka na lang mga 5:00. Hindi na uy, problema ba yun? Eh di, tutulungan na lang kita rito para mapabilis din ang trabaho mo at maaga tayong matapos. Yan, tapos na tayo. Teka, kunin ko lang ang pedicab. Sambit ni Eloisa pagkalipas ng halos 1 oras. Akma na sana siyang aalis ngunit mabilis siyang hinawakan ng binata sa may braso dahilan para matigilan siya at mapatingin sa kamay nito. Hindi mo na kailangan gamitin yon. May dala akong tricycle para mas mabilis tayong makarating sa palengke para din hindi ka mahirapan sa pagpadyak. Napatingin si Eloisa sa may kalsada at doon niya nakita ang tricycle na sinasabi nito. Nax, may tricycle ka pala. Ngayon ko lang yan nakita sa'yo. Hiniram ko lang yan kay Tito. Naisip ko kasi na mapapagod ka ng gusto kung pwede ka bang gagamitin. Ang dami pa naman itong gulay mo. Paliwanag ni Andres, sabay kindat sa kanya. Wow, concern yan? Pues, hindi pa rin mababawasan ang inis ko sa'yo dahil lang dyan. Sungit naman ito. Wala man lang bang pogi points dyan? Kumakamot sa ulong reklamo ng binata. Pinagsasabi mo, mabuti pa, buhatin mo na itong mga gulay papunta sa tricycle. Baka sakaling magkapuntos ka pa sa akin. Mabilis na pag-alma ni Eloisa. Napangisi naman si Andres. Ito na nga't magbubuhat na po, Miss Ampalaya. Sinimula na nitong pasanin ang sako-sakong gulay at isinalansan sa tricycle. Oh, ba't tumigil ka na? May 5 sako pa kaya? Puna ni Eloisa nang huminto ang binata sa harapan niya. Teka lang, ang aga-aga palang pinagpapawisan agad ako ng malala. Katuwiran nito, walang pasabing hinubad ang suot na damit. Natigilan si Eloisa habang nakatitig sa katawan ni Andres. Basa na ito ng pawis. Wala pa namang sikat ng araw ay kumikinang na ang bawat guhit ng muscle nito. May mga butil pa ng pawis na dumadaloy mula sa dibdib pababa sa abs nitong malahinulmang bato. Ano ba yan? Ang salaula naman talaga ng lalaking to? Natauhan lang si Eloisa matapos siyang batuhin sa mukha ni Andres ng damit nitong hinubad. Napahagikik si Andres. Kung makatitig ka sa katawan ko, parang kulang na lang, lamutakin mo to eh. Mabilis na umiwas ng tingin si Eloisa. Nilapitan niya ang nakasakong gulay para magkunwaring inaayos ang mga yon kahit maayos na ang pagkakasalansan nun. Excuse me? Bakit ko naman titignan yan? Paki ko dyan sa katawan mo. Kahit dyan sa ani mong abs hindi ako interesado. Hindi pala interesado pero nabilang mo kung ilan. Binato ni Eloisa si Andres nang nadampot niyang ampalaya. Ngunit bigo siya ron dahil mabilis nitong nasaluyon. Tinawanan patuloy siya nito at lalong inasara.
Habang nasa biyahe sila papunta sa palengke, tahimik lang si Eloisa, kaya panay ang pagsulyap ni Andres sa salamin. Ba't ang tahimik mo dyan? Huwag mo masyadong isipin na nahuli kita kaninang tinititigan ng abs ko. Kulit mo, hindi ko nga tinititigan, okay? Nag-feeling masarap ka na naman? Giit ni Eloisa sabay batok dito. Magmaneho ka na nga lang? Dami mong napapansin, kumag ka talaga. Pagdating nila sa palengke, agad nang binuhat ni Andres ang isang sako para dalhin sa pwesto ng mga matagal ng suki ni Eloisa. Aba, Eloisa, bakit ngayon ka lang ulit nag-deliver? Isang linggo kitang hinihintay. Maghahanap na nga sana ako ng bagong pagkukuhaan ng supply eh. Wika ni Aling Rosa, sabay sulyap kay Andres. Kaya pala bigla kang nawala. May pinagkakaabalahan ka palang iba. Nagkatitigan bigla sina Eloisa at Andres dahil sa sinabi ng tindera. Habang pansin sa mukha ni Eloisa ang pagtutol, si Andres naman ay nananadyang umiti ng kay tamis. Si Aling Rosa talaga kung ano man ho yung iniisip niyo, nagkakamali kayo dyan. Tinulungan niya lang ho akong mag-deliver dito. Mariing tanggi ni Eloisa. I-deny pa ang lalaking ganyan kagwapo, hindi dapat dinay. Ipinagsisigawan dapat yan. Hirit naman ang nasa kabilang pwesto na si Aling Teresita, ang isa pang tindera roon. Narinig pa ng nasa ibang stall ang usapan nila, kaya inulan si Eloisa ng panunukso. Nako Aling Teresita, kailangan mo na pong ipacheck up yung mata mo o di kaya bumili na kayo ng mga kalabasa ko para luminaw ho yung mga mata ninyo. Itong lalaking to, guwapo, ewan ko na lang. Kontra niya sa matanda kaya napuno sila ng tawanan. Iho, ano bang pangalan mo? Baling ni Aling Rosa kay Andres. Ako po si Andres. Pati pangalan pala'y kay guwapo rin ano. Naku Andres, pagpasensyahan mo na yan si Eloisa. Mainitin talaga ang ulo niyan pero mabait naman yan. Oo nga po Minsan naman po kasing pait ng mga ampalaya niya. Sang-ayon ni Andres. Muling nagtawanan ang mga nakarinig dito. Sinamaan naman siya ng tingin ng dalaga. Kaya bago pa siya nito ibalibag, bumaling na siya sa tindera. Saan ko po ilalagay itong mga gulay? Dito na lang iho. Sagot ni Aling Rosa. Tinutulungan si Andres na ilapag ang mga gulay. Matapos yun, ay nagpaalam si Andres na kukunin pa nito ang mga naiwang gulay sa tricycle kaya si Eloisa ang naiwan kasama ng mga tindera. Ano ba yan Eloisa? Hindi mo man lang sinabi na may nobyo ka na pala. Muling hirit ni Aling Teresita na nanunukso. Ang kukulit talaga. Hindi ko nga ho nobyo yung kumag na yon. Tinulungan niya lang ako kasi may kasalanan siya sa akin. Kesyo, nobyo mo man o hindi. Hindi mo siya gusto. Sayang mukha namang matino. Tsaka kailangan mo na rin ang makakasama sa buhay para gaya nito. May katulong ka sa tuwing magdi-deliver ng mga gulay. Para hindi ka mag-isang nahihirapan. Giit ni Aling Rosa. Hindi na po kailangan. Kung tutuusin kaya ko naman tong mag-isa. Kontento na rin ako sa buhay na meron ako ngayon. Walang ibang iniisip. Nagagawa ko pa yung hilig ko sa pagtatanim. At ayoko ng love life. Love life na yan. Sakit lang yan sa ulo at stress lang ang ibibigay niyan sa akin. Mas mabuti na rin yung ganito. Tahimik at hindi nasasaktan ang puso ko. Asus, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi ka pa in love. Pero kapag puso mo nang nagdesisyon, nako, patay ka dyan. Talagang pipiliin mong sumugal sa pag-ibig kahit ano pang kontra mo. Paninindigan ni Aling Rosa. Natahimik lang sila nung sandaling bumalik na si Andres. Nakailang pabalik-balik pa ito bago lumapit kay Eloisa na hingal na hingal. Ayan, okay na. Nakuha ko na lahat. Wala nang naiwan sa tricycle. Pawis na pawis yung nobyo mo, Eloisa. Punasan mo naman Sabat ng matandang lalaki na si Mang Kanor. Hindi na nito napigilang sumingit. Sumang-ayon naman sa matanda ang karamihan nang naritong nakikinig sa usapan kaya napailing na lang si Eloisa. Halika nga rito, lumapit ka sa akin. Napipilitan niyang utos kay Andres. Lumapit naman agad ang binata. May pilyong ngiti sa mga labi. Kinuha na ni Eloisa ang bimpong nakasampay sa balikat niya. Nung umpisahan na niyang punasan ang leeg ng binata, doon sila muling inulan ng tuksuhan. Para namang bumalik sa kabataan ng matatanda dahil kilig na kilig ang mga ito. Nang mapansin ni Eloisa na mas lumawak ang pagngiti ni Andres, ibinato niya sa mukha nito ang bimpo. Tuwang-tuwa ka naman. Ikaw na magpunas sa sarili mo.
Malaki ka na, tsaka may kamay ka rin. Iniwan na ni Eloisa ang binata roon at sinimulan na niyang singilin ng mga tindera. Nanatili naman si Andres sa kinatatayuan niya hanggang pasimple ng pinagmamasdan ng dalaga. Hindi niya may tatangging kahit gaano pa kasungit ang babaeng ito, malakas talaga ang dating nito sa kanya. Hindi niya rin may tatangging may iba siyang nararamdaman dito. Ngunit hindi niya yon maipaliwanag. Hoy, madaling-madali ka naman, hintayin mo ako. Napatakbo si Andres para habulin si Eloisa na palabas na ng palengke. Hindi man lang siya nito sinabihang aalis na. Nang mahabol niya ang dalaga, mabilis niyang ginuluwang buhok nito kaya agad siyang inambahan ng suntok ni Eloisa na mabilis niya namang iniwasan. Ba't di mo ko hinintay ha? Kahit kailan talagang sama mo sa akin. Natakot kasi ako sa'yo. Nakangiti ka habang nakatulala kanina. Akala ko nababaliw ka na kaya hinayaan na lang kita. Oo, nababaliw nga ako. At ikaw ang dahilan nun. Bulong ni Andres. May sinasabi ka ba? Ako? Wala no. Umuwi na nga lang tayo. Gutom lang yan. Ayusin mo lang. Tatamaan ka talaga sa akin. Uy, paring Andres. Kumusta ka na? Ngayon lang kita nakita dito ah. Natigilan ang dalawa sa pagbabangayan nang may isang lalaking biglang kumalabit kay Andres. Paring Julius, ikaw pala. Ayos lang naman ako. May sinamahan lang ako rito sa palengke. Turo niya kay Eloisa dahilan para mapatingin dito si Julius. Nax, kaano-ano mo pre? Ipakilala mo naman ako. Ang gandang chicks eh. Loko ka ba? Girlfriend ko yan eh. Napakunot ang noo ni Eloisa. Aangal pa sana siya sa sinabi ni Andres kaso mabilis siyang naunahan ng lalaki. Ay, girlfriend pala. Nax, naka-jackpot. Sige, una na ako. Baka nakaka-istorbo sa magsyota eh. Anong girlfriend ang pinagsasabi mo dyan? Ang kapal naman ng mukha mo. Kaagad niyang binatukan ng binata nang makaalis na si Julius. Napakamot naman sa ulo si Andres. Sinabi ko lang yun para hindi na ako kulitin tungkol sa'yo. Bakit? Kapag hinayaan ko ba siya, papayag kang ipakilala kita ron? Siyempre hindi. Hindi ako interesado. Yun naman pala eh. Gumawa na nga ako ng paraan para hindi ka guluhin nun. Ako pang sinaktan mo. Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na dyan at umuwi na tayo. Nagmamadaling lumakad si Eloisa papunta sa tricycle. Naiwan si Andres na nakangiti habang napapailing na pinagmamasdan ang dalaga papalayo. Ibang-iba talagang babaeng to at mas lalo akong nagiging interesado sa kanya dahil doon. Bulong niya sa sarili bago sumunod kay Eloisa. 2 linggong lumipas mula nang magsimulang tulungan ni Andres si Eloisa sa pagdi-deliver sa palengke. Hindi siya nito hinihinga ng kahit anong kapalit. Hindi rin ito humihinto kahit ilang beses na niyang sinabihan na okay na siya. Nasapat na ang 1 linggo nitong pagtulong para makabawi sa kanya. Nagugutom ka na ba? Tara, almusal muna tayo. Alok ni Andres habang naglalakad silang dalawa palabas ng palengke. Kakatapos pa lang nilang mag-deliver. Ang init ng araw ay unti-unti nang tumataas at pareho na silang gutom. Napahinto si Eloisa. Oo nga eh. Nagrereklamo ng mga alaga ko sa tiyan. Saan naman tayo kakain? May ipapatry akong masarap na lomi sa'yo. Hindi ka mapapahiya kapag nasubukan mo yun. At yun ang pinakamasarap na loming natikman ko. Kaya gusto ko rin na ipasubok sa'yo. Sige nga, masubukan nga yung pinagmamalaki mo. Nagpatuloy sila sa paglalakad, papunta sa sinasabi nitong lumihan. Hindi na nila dinala ang tricycle dahil malapit lang daw ito. Habang nasa daan, ay panay ang asaran ng dalawa. Kahit papaano'y gumaan ang pakikitungo ng dalaga kay Andres. Pagkarating nila sa kainan, humanap na sila ng bakanting pwesto. Agad namang umorder si Andres ng 2 mangkok. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang lomi na umuusok-usok pa. Diba? Itsura pa lang masarap na. Tara, kain na tayo. Aya ni Andres na mukhang takam na takam. Tahimik lang si Eloisa habang pinagmamasdan ng binata na kumakain. Pero sa gitna ng pagsubo nito, napansin ni Andres ang pagtitig sa kanya ng dalaga. Agad itong napangiti at huminto sa pagsubo. Bakit ganyan kang makatingin? Hindi ako sanay. Bahagyang nag-alangan ng dalaga, tsaka umiwas ng tingin at uminom ng tubig. Wala naman. Wala ba talaga? Parang may gusto kong sabihin eh. Ano kasi, ang totoo niyan eh, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Natigilan si Andres, may bahid ng pagtatakas sa muka. Bakit ka naman?
magpapasalamat sa akin. Siyempre, sa pagtulong mo sa akin. Kahit 1 linggo lang dapat ang usapan natin, pero hindi ka pa rin tumigil. Tinutulungan mo pa rin ako kahit parang tinataboy na kita kasi sobra-sobra nang nagagawa mo. Sa totoo lang, gumaan ang trabaho ko dahil sa'yo. Yun lang pala eh. Huwag mo nang isipin yun. Sariling desisyon ko namang tulungan ka. Isa pa, masaya naman ako sa ginagawa ko na makatulong sa'yo. Paliwanag ni Andres sabay ngiti. Hindi alam ni Eloisa kung anong sasabihin. Sa ilang araw nilang magkasama, ngayon lang niya nakita ang binatang ito ng ganito kaseryoso. Uy, nakatulala ka na naman sa akin. Tsaka hindi mo pa ginagalaw yung lomi mo. Nangangalahati na nga tong sa akin eh. Natauhan lang si Eloisa ng sandaling kausapin siya ni Andres. Bahagya pa nitong inilapit ang mukha dahilan para mapaatras siya ng konti. Ha? Anong sabi mo? Tanong ni Eloisa, hindi niya naintindihan ang sinabi ng binata. Ang sabi ko, baka may bala ka pang galawin yung lomi mo. Kaunti na lang, magkakalumot na yan. Ay, oo nga pala. Tikman ko na nga para ma-judge ko ng pinagmamalaki mo. Natatawang tugon ng dalaga. Napangiti si Andres matapos niyang makita ang pagngiti ni Eloisa. Nakikita na niya ang pagbabago sa dalaga. Kung dati paraging nakakunot ang noo nito at nakataas ang kilay sa tuwing nakikita siya, ngayon ay nagagawa na nitong ngumiti ng bukal sa loob. Lalo siyang gumaganda sa tuwing ngumingiti siya. Nababaliw na ba ako? Ba't ganito na lang kabilis tumibok ang puso ko? Tinamaan na nga ako sa kanya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang itago itong nararamdaman ko para sa kanya. Pagkausap ni Andres sa kaniyang sarili. Uy, masarap nga! Halos mapasigaw ng pag-amin si Eloisa, dahilan para mapaayos ng pagkakaupo si Andres. Sabi ko naman sa'yo eh. Dahil dyan, kailangan mo na akong ilibre dito ng mas madalas. Biro ni Eloisa, dahilan para pareho silang matawa. Parang pumupuso ang mga mata ni Andres kapag nakikitang ganito kasayang dalaga. Para ring natutunaw ang puso niya dahil sa ngitintong ang lakas ng epekto sa kanya. Mula ng mga araw na yon, lalo pang lumambot ang pakikitungo ni Eloisa sa binata. Kung dati parang laging may pader sa pagitan nila, ngayon ay hindi alintanang natibag na yun ang husto. Napapatawa na siya sa mga biro, mga kalokohan at pambobola ni Andres. Kahit paminsan ay umiiwas siyang ipahalata yun. Hindi kalaunan ay naging natural na ang lahat. Eloisa, sandali lang. Hintayin mo ako. Isang hapon, habang tumatakbo ang dalaga pa uwi, narinig niya ang sigaw ni Andres habang humahabol ito sa kanya. Napahinto siya sa pagtakbo at marahan itong hinarap na ngayon ay tumatakbo pa rin ang binata. Bakit? May kailangan ka ba? Nagmamadali kasi akong umuwi. Nakalimutan ko yatang hindi nasara yung stove. Hinihingal na huminto si Andres sa harapan niya. Napalunok muna ito ng sariling laway bago nagsalita. Ano kasi? Pwede ba kitang makausap? Promise, saglit lang to. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ngayon na ba talaga? Baka pwede namang bukas na lang. Umiling si Andres, tsaka tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Hindi ko na kayang ipagpabukas pa ito, Eloisa. May kung anong bumigat sa dibdib ng dalaga. Hindi siya sigurado kung gusto ba niyang marinig ang sasabihin ito, pero hindi rin siya makatanggi dahil sa kuryosidad. Sige, ano yun? Bilisan mo lang ha? Saglit na nag-atubili si Andres, parang pinipilit hanapin ang tamang mga salita. Alam kong medyo biglaan, pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na mahal na kita, Eloisa. Nalaglag ang panga ng dalaga. Hindi niya alam kung paano magre-react. Anong sinabi mo? Hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko na kayang itanggi tong nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano. Pero mahal na kita. Mahal kita, Eloisa. Lahat ng tungkol sa'yo ay mahal ko. Napagtanto ko na kahit palagi kang naiinis sa akin, kahit palagi mo akong supladahan o pag-initan ng ulo, mas lalo lang kitang ginugusto. Mas lalo kitang minamahal. Kaya gusto ko sanang malaman kung pwede ba kitang maging girlfriend. Nanatiling tahimik si Eloisa. Tumigil ang mundo niya sa loob ng ilang segundo bago siya napakurap-kurap. Andres, hindi ko alam kung paano ko to sasabihin. Pero hindi pwedeng maging tayo. Ha? Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo ba sa kakulitan ko? Hindi ka ba nagagapuhan sa akin?
O di kaya, baka nababahuan ka sa akin. Hindi naman ako mabaho. Palagi naman akong naliligo ah. O di kaya naman. Hindi ang mga yun ang dahilan, Andres. Hindi natapos ng binata ang gusto pa sana nitong sabihin matapos siyang putulin ni Eloisa. Unti-unti ring nawala ang peke nitong pagngiti sa kabila ng nakuhang sagot. Kung ganon, bakit hindi pwedeng maging tayo? Huwag mo nang alamin. Ayokong masaktan ka. Tanggi ni Eloisa. Akma na sana siya nitong tatalikuran, ngunit mabilis siya nitong hinawakan sa pulsuhan. Masaktan na kung masasaktan, pero gusto kong malaman ng totoo. Kasi okay naman tayo, hindi ba? Mabait ka na sa akin. Hindi mo na ako sinusungitan. Napapatawa na rin kita, hindi ba? Kaya anong dahilan? Gusto kong Ikaw ang dahilan. Sagutin mo nga ako. Seryoso ka ba talaga sa buhay mo? Patambay-tambay, tamang racket lang kapag meron. Paano kung wala? Hanggang ganito ka na lang ba? May plano ka man lang ba para sa future mo? Natahimik ang binata. Hindi niya alam ang isasagot dahil para siyang sinampal ng katotohanan. Ayoko sa lalaki na parang walang direksyon sa buhay. Kasi hindi ko lang gusto ng relasyon. Gusto ko yung sigurado. Sana maintindihan mo ko. Date to marry ang gusto ko, Andres. Pawala na ako sa kalendaryo at hindi na ako bata para pumasok sa isang bagay na walang kasiguraduhan. Ang hanap ko, yung taong may pangarap, may plano at sigurado sa sarili niya. Pagpapatuloy ni Eloisa, pilit niyang binababaan ang tono niya para hindi siya magmukhang galit. Andres, gusto kong maging masaya ka. Pero gusto ko ring isipin mo ang sarili mo bago ang ibang tao. Bago mo ako mahalin. Bago mo mahalin ang kahit sino. Mahalin mo muna ang sarili mo. Magpursige ka muna para sa sarili mo. Sa ngayon, hindi pa ako handang mahalin ka. Pero hindi ko sinasabing sinasarado ko na ang puso ko sa'yo. Kapag nakita kong seryoso ka na sa buhay, baka sa pagkakataong yun, mahalin na rin kita. Hindi pa rin makasagot si Andres. Alam niyang may punto si Eloisa, kaya hindi niya ito magawang kontrahin. Salamat sa nararamdaman mo para sa akin. Pero sa ngayon, hindi ko kayang suklian yun. Sorry. Tuluyan ang lumakad palayo si Eloisa. Hindi rin nagawa ni Andres na habulin ang dalaga. Unti-unti itong nawala sa paningin niya at tanging bigat sa dibdib ang naiwan habang tumutulo ang luha niya. Hindi niya rin magawang kumilos mula sa kinatatayuan. Isang linggo nang hindi nakikita ni Eloisa si Andres mula nang sinabi niyang hindi sila maaaring maging magkasintahan. Noong una, inisip niya lang na baka nagtatampo lang ang binata at magpapakita rin kalaunan. Pero nang umabot na ng isang linggo at wala pa rin siyang nakikita kahit anino ng binata, doon na siya nagtaka. Habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, nadaanan niya ang sari-sari store ni Aling Minda, kung saan madalas tumatambay ang binata. Ngayon ay naninibago siya dahil walang Andres dito na nakasandal sa pader. Walang Andres na tumatawag sa kanya para mangulit. Dahil doon ay bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan. Nagpatuloy na siya sa paglalakad pa uwi, kung saan nakasalubong niya si Emeline, ang pinsan ni Andres. Kaya hindi siya nag-atubiling lapitan ito. Hello, Emeline. Itatanong ko lang sana kung nasan si Andres. Ilang araw ko na kasing hindi nakikita ang kumag na yun eh. Uy, si Ate Eloisa. Namimiss si Kuya Andres. Hoy, hindi ah. Nagtataka lang ako kasi hindi ko na siya nakikita. Ito naman si ate ang defensive. Pero ang totoo niyan, ewan ko rin eh. Hindi ko na nga rin siya nakikita. Pati si Tita Luisa, bigla na lang nawala. Wala na nga pong tao sa bahay nila. Napakunot ang noon ni Eloisa. Aha? Paano nangyari yon? Wala man lang bang nasabi sa'yo? Wala eh. Isang araw, nagpunta ako sa bahay nila kasi may ibibigay akong ulam. Tapos yun, sarado na yung bahay. Nakalak na pati yung gate. Wala na talagang tao. Hindi rin sumasagot si Kuya Andres sa mga text ko. Ang sabi naman ni Mama, may nasabi raw si Tita na magbabakasyon sila. Pero walang nasabi kung saan. Ganun ba? Sige, salamat ah. Una na rin ako. Napuno ng tanong ang isipan ni Eloisa habang naglalakad pa uwi. Saan pa nagpunta si Andres? Biglaan lang ba talaga siyang umalis o may mas malalim pang dahilan? At kung umalis nga ito, may kinalaman ba ako ron? Hindi mapakali ang isip ni Eloisa. Bumabalik sa kanyang alaala ang huling usapan nila nito.
Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Tama ba ang mga sinabi niya noon o masyado ba niya itong nasaktan? Mula noon ay lumipas na ang mga araw, linggo at buwan. Mula sa mga buwan, umabot na ito ng mga taon na hindi niya muling nasilayan ang binata. Dahilan para araw-araw siyang may pasan-pasan na konsensya. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan. Pakanta-kanta lang si Eloisa habang nagpepedal sa kanyang pedicab pauwi. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y... Eloisa! Napahinto siya sa pagkanta nang bigla siyang tawagin ng babaeng sakay ng dumaang motorsiklo. Dali-dali niya itong nilingon at binagalan ng pagpedal. Si Mika yun ah. Nakabalik na pala siya. Bulong niya sa sarili. Nang bilisan na niya ang pagpepedal, huli na nang mapansin niya na may parating na kotse. Sa sobrang pagkabigla ay mabilis niyang iniliko ang pedicab. Ngunit papunta ito sa direksyon ng bangin, kaya napapikit na lang siya at napasigaw. Nang maramdaman niyang hindi siya nahulog, tsaka niya lang idinilat ang mga mata. Doon niya napagtantong sumabit pala ang pedicab sa puno. Ngunit unti-unti naman itong gumagalaw pababa. Tulong! Tulungan niyo ako! Ah! Tulong! Sigaw niyang natataranta. Natatakot siyang kumilos dahil baka mas lalo siya nitong hilain pababa, kaya hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Mabilis namang bumaba sa kotse ang nakasalubong niya at dali-dali siya nitong pinuntahan. Miss, ayos ka lang ba? Siyempre hindi. Tulungan mo ako please, malalaglag na ako. Teka lang miss, basta huwag kang gagalaw. Sa isang iglap, may malakas na puwersang humilas sa kanya. Naramdaman niyang bisig na dumukot sa kanyang bewang at humatak sa kanya pataas. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi niya namalayang napasubsob siya sa matipunong dibdib nito. Bago pa niya mabawi ang sariling lakas, nanlaki ang kanyang mga mata nang mamukhaan ng lalaking yakap-yakap niya, dahilan para mabilis siyang mapaatras. Andres? Uy, kumusta? Ikaw pala yun, Eloisa. Pagkakataon nga naman, oh. Hoy, ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? San ka galing? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Napakamot si Andres sa batok. Teka lang, pwedeng isa-isa lang. Kumalma ka. Ay, sorry. Hindi lang kasi ako makapaniwala na magkikita ulit tayo pagkalipas ng 4 na taon. Tapos sa ganitong paraan pa. Natigilan sila pareho nang biglang may nahulog na gumawa ng malakas na ingay. Hala, yung pedicab ko nalaglag na. Wala na akong gagamitin. Problemadong asik ni Eloisa. Huwag mo nang isipin yun. Bibilhan na lang kita ng bago. Kasalanan ko naman kasi nagmamaneho ako habang nagsiselfone. Kaya hindi ko agad kanina napansin yung pedicab mo. Labis na nagulat ang dalaga sa narinig. Ibig sabihin, sa'yo yung kotse na muntikan ko ng mabangga? Kaagad namang tumango ang binata at bahagyang ngumiti. Mismo, alam mo, bakit hindi na lang tayo kumain? Kumbaga, pambawi ko sa nangyari. Namiss ko ulit yung lomi eh. Ano, game? Dahil marami ka namang utang na kwento at paliwanag sa akin. Sige, payag ako. Sumakay na sila sa kotse ni Andres. Tahimik lang si Eloy sa buong biyahe habang pasimpleng tinitingnan ng binata habang nagmamaneho ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagkita na ulit sila makalipas ang 4 na taon. At tingin niya'y malaki na ang pinagbago nito, lalo pat may sarili na rin itong sasakyan. Simulan mo nang magpaliwanag. Bakit ka biglang nawala? 4 na taon din yon, ganun katagal. Hindi na makapaghintay na usisa ni Eloisa. Nagsandaling makarating sila sa lumihan. Siguro, sisimulan ko sa paghingi ng tawad. Alam kong iniwan kita noon. Wala akong pasabi sa'yo. Kaya sorry talaga. Bakit ka ba umalis? Dahil ba yun sa akin? Dahil sa mga nasabi ko noon? Sandaling natahimik si Andres bago ito tumango at nagpatuloy. Tama ka, ginawa ko yun dahil sa'yo. Pero hindi dahil galit ako. Ang totoo'y, gusto kong patunayan ng sarili ko na kaya kong magbago, na kaya kong magseryoso. Yun pala talaga ang rason. Sorry talaga sa mga nasabi ko noon. Alam kong nasaktan kita. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Eloisa. Nagpapasalamat pa nga ako dahil sinabi mo ang mga yun. Kasi dahil doon, natauhan akong tama ka, na kailangan kong magpursige para sa sarili ko. At hindi pwedeng easy going lang ako sa buhay.
Dahil sa'yo, may sarili na akong mga negosyo ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit yung dating tambay naging successful at nagkaroon ng direksyon ng buhay. Napangiti ang dalaga sa kanyang mga narinig. Masaya ako para sa'yo, Andres. Ang layo na nga ng narating mo. Sa kabila nun, may isa pa akong pangarap na hindi ko pa natutupad. Talaga? Pwede ko bang malaman kung ano? Puno ng kuryosidad na tanong ni Eloisa. Ikaw. Ako? Anong ako? Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi makaimik si Eloisa sa inamin nito. Hindi pa kaya ng sistema niyang mga pangyayari ngayon. Pakiramdam niya para siyang mababaliw. Nang hindi alam ni Eloisa ang sasabihin, bigla siyang tumayo mula sa kinaupuan. Sorry. May pupuntahan pa pala ako. Kailangan ko nang umalis. Salamat sa Lomi, ha? Aalis na ako. Eloisa. Hindi niya hinayaang matapos ni Andres ang sasabihin nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang pupuntahan. Iniwan niya lang si Andres dahil tingin niya hindi niya pa ito kayang harapin. Lalo pa ngayon na ang dating binata na parang walang pangarap, isa na ngayong matagumpay. At siya na dating may mataas na pamantayan, pakiramdam niya ay para siyang napag-iwanan. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Eloisa ang lahat para hindi na sila muling magkita ni Andres. Ginalingan niya ang pag-iwas. Kung magtago, tila tinalo niya pa ang may pagkakautang ng malaking halaga. Kapag pinupuntahan siya nito sa bahay, nagtatago siya at hindi sumasagot kahit gaano pa kalakas sumisigaw ang binata para isipin nito na walang tao. At sa tuwing nagkakasalubong man sila sa daan, marami siyang dinadahilan para lang maiwasan ito. Wow! Grabe! Dito lang pala matatagpuan ang restaurant na to. Pinahirapan pa akong maghanap. Nakakapagod tuloy magpedal pabalik-balik. Singhal ni Eloisa sa kawalan matapos niyang mahanap ang fine dining restaurant na bago niyang pagsusuplayan ng mga gulay. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng isang staff na nakapormal na uniforme. Magandang umaga po, ma'am. Table for one po ba? Hindi po ako kakain. Ako po yung bago niyong supplier ng mga sariwang gulay. Po? Wala naman pong nasabi sa amin ng manager na may bago kaming supplier. Baka hindi lang po nasabi sa inyo. Pwede niyo po bang tawagin yung manager niyo para makausap ako? Hindi pa po kasi siya dumadating eh. Pero naghahabili naman yun kung may bagong supplier. Pero wala siyang nasabi. Baka po nagkakamali kayo ng pinasukang resto. Wala talagang nasabi sa inyo si Manager Kim. Dahil gusto kong ako mismo ang kakausap sa bago nating supplier. I did everything I could para lang makausap siya. Napahinto ang staff matapos siyang singitan ng isang lalaki. Natulos naman si Eloisa sa kinatatayuan niya dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. At nung humarap siya sa likod, hindi nga siya nagkakamali dahil si Andres ito, ang lalaking pilit niyang iniiwasan. Pasuyo naman ako ng pinaka-bestseller nating pagkain dito. I-serve mo na lang sa table namin. Make sure na hindi ako mapapahiya sa pagkain kaya dapat masarap yan. Bulong ni Andres sa staff, tumango naman ito at agad na umalis. Wait, don't tell me. Ikaw rin ang may-ari nito. Baling ni Eloisa sa binata nang makaalis ng staff. You're right. I own this restaurant. Halika, maupo muna tayo. Let's wait for the food. Gusto ko matikman mo ang bestseller namin dito. Nako, hindi na. Pumunta lang talaga ako rito para i-deliver ang mga supply. Nahihiyang tanggi ni Eloisa. Hindi mo ako pwedeng tanggihan. This time. Alam kong pinagtataguan at iniiwasan mo ako. Kaya kailangan mo munang magpaliwanag bago ko tanggapin ang mga gulay mo. Napipilitang naupo si Eloisa sa kaharap na upuan ng binata. Sayang naman kasi kung hindi nito kukunin ang mga gulay niya. Ayaw naman niyang umalis dito na walang napapala. Pagkatapos niyang mapagod sa kakahanap ng lokasyon nito. Now tell me, bakit mo ba ako iniiwasan? Ayaw mo na ba akong makita? Hindi ka ba masaya na bumalik ako? Mabilis na napayuko si Eloisa dahil hindi niya kayang labanan ang diretsyong pagtitig ni Andres. Hindi naman sa ganon. Ang totoo niyan, masaya talaga ako na makita ka ulit. Kaso nahihiya lang ako sa'yo. Nahihiya? Bakit ka naman mahihiya sa akin? Ang layo na kasi ng narating mo. Tingin ko hindi bagay na lumapit-lapit pa ako sa'yo. Kita mo naman to, may sarili kang restaurant, may sarili kang mga negosyo. Samantalang ako,
Wala pa ring pinagbago hanggang pagtatanim lang ako. Hindi magpa-function ng maayos ang restaurant kung walang mga kagaya mo na pinagkukunan namin ng mga supply. Kaya hindi lang basta pagtatanim ang nagagawa mo because you help my business run smoothly and effectively. Kung wala kayo, wala kaming masiserve na masasarap na pagkain. Ganun kayo kahalaga sa amin. Ngayon pa lang muling napatingala si Eloisa, ngunit hindi niya magawang makasagot. Kita sa mukha ng binata kung gaano ito kaseryoso sa mga tinura nito. Lahat ng meron ako ngayon, dahil yun sa'yo Eloisa. Kahit sinabi mo noon na magpursige ako para sa sarili ko, ginawa ko pa rin lahat ng to para sa'yo. Kasi gusto ko na sa pagbalik ko, maging proud ka sa akin. Tanggapin mo ako at maging karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Sabi ko naman sa'yo na ikaw ang dahilan ba't ako bumalik dito, hindi ba? Bakit kailangan mo pa rin akong iwasan? Hindi pa rin ba ako karapat-dapat sa'yo? Hindi pa rin ba sapat yung mga napagtagumpayan ko? Kasi kung hindi, sisikapin ko pang mas lalong magpursige para lang mahalin mo ko. Hindi yun ganon. Sobra-sobra ng mga naabot mo. Kaya pakiramdam ko, ako nang hindi karapat-dapat sa'yo. Ang totoo, ayoko lang isipin mo na mukha akong pera kaya lumalapit ako sa'yo. Pag-amin ng dalaga kasabay ang pagtulo ng mga luha niya. Ilang sandali namang natahimik si Andres dahil sa mga ipinagtapat niya. Huwag kang mag-isip ng ganun. Please, kahit kailan. Hindi pumasok sa isip ko na mukhang pera ka. Kilala kita, Eloisa. Alam kong hindi ka ganung klase ng tao dahil kontento ka sa buhay na meron ka ngayon. Gaano man ito kasimple. Sorry, maling-mali ako. Sorry dahil pinag-isipan kita ng ganun. Wala yun sa akin. Naintindihan kita. At kung iniisip mo pa rin yung mga nasabi mo noon, nilinaw ko na to pero uulitin ko ulit ngayon. Hindi ako nagalit sa'yo. Gaya ng sinabi ko, nagpapasalamat pa nga ako. Dahil sa'yo, natutunan ko na minsan kailangan nating masampal ng katotohanan para matauhan tayo, hindi ba? Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging nagawa niya lang ay tumango habang tumutulo pa rin ang kaniyang mga luha. Marahan siyang hinawakan ni Andres sa magkabilang pisngi. Dahan-dahan itong tinuyo ang mga luha niya gamit ang daliri nito. Eloisa, wala kang dapat ikahiya sa akin. Alam kong masaya ka sa ginagawa mo at iyon ang mahalaga para sa akin. Gusto ko ring malaman mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. At lahat ng to, walang saysay kung wala ka sa buhay ko. Gaya ng restaurant ko, kailangan din kita dahil hindi rin ako magpa-function ng maayos kung wala ka sa buhay ko. Mahalaga ka sa akin, Eloisa, at hindi ako papayag na sa pagkakataong to. Mabibigyo pa rin akong makuhang matagal ko ng pinapangarap. Andres. Mahal kita, Eloisa. Mahal pa rin kita. Walang nagbago. Sana sa pagkakataong ito, hayaan mo kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Kaya pwede ba? Pwede ba kitang maging girlfriend? Pwede na bang maging tayo? Habang binabanggit ng binata ang mga salitang yon, hindi rin ito mapigilang mapaluha. Samantala, si Eloisa ay mas lalo namang napaiyak. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko sa past life para ako ang mahalin mo ng ganito. Pero kahit ano pa man yun, nagpapasalamat ako ng sobra-sobra dahil ako ang minahal mo. Dahil ako pa rin ang pinili mo. Kaya naman, pumapayag na ako. Pumapayag na akong maging tayo. Hindi malaman ni Andres kung ngingiti, kung sisigaw, o kung mas iiyak ba siya sa nakuha niyang sagot. Talaga? Totoo ba to? Tayo na talaga? Oo, totoo na to. Tayo na talaga. Mabilis na tumayo si Andres mula sa kaniyang kinaupuan. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga na tila ayaw na niya itong pakawalan. Salamat. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Ngayong naabot ko ng pangarap ko, hinding-hindi ko sasayangin ang chance na to. Bulong ni Andres na puno ng sinseridad habang nananatiling yakap-yakap ang babaeng pinangarap niya lang noon na ngayon ay abot kamay na niya. Mula nung araw na sinagot ni Eloisa si Andres, ginawa ng binatang lahat ng kanyang makakaya para patunayan kung gaano niya kamahal ang kanyang nobya. Walang araw ang lumipas na hindi niya ipinamalas ang kanyang pag-ibig na siksik, liglig at umaapaw. Ang pagmamahal ni Andres ay mayahalin tulad sa isang lampara.
dahil hindi niya kailanman hahayaang mapunta sa kadiliman ang babaeng minamahal niya. Nandyan si Andres upang magsilbing liwanag sa mga araw na pinanghihinaan ng loob si Eloisa. Hindi niya rin ito hinayaang makaramdam ng panlalamig o pangungulila sa kanyang pagmamahal. Sa halip, siya ang ilaw na palaging nariyan, hindi nangihina, hindi nauubusan ng alab at nananatili sa kahit anong panahon. Dahil para kay Andres, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang dapat pinapakita kapag kinakailangan, kung hindi ito'y isang pangako na laging nagniningning. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto at walang mintis, mapasigu-segundo. Ngayon ay umabot na ng 3 taon ang pagsasama nila bilang magkasintahan. Hindi na mabilang kung ilang beses silang dumaan sa pagsubok, ngunit lahat ng yon ay nalulutas nila ng magkasama at nananatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Sa 3 taon nilang pagsasama, napatunay ni Eloisa na ang pagmamahal ni Andres ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa kung paano siya pinahalagahan at minahal nito ng tapat, wagas at walang kapantay. 3 taon na pala tayo, no? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang iniiwasan pa kita. Samantala ngayon, 1 araw lang na hindi kita makita. Para akong nangihina. Natatawang sambit ni Eloisa. Hindi niya may kakailang nakakabaliw nga ang pag-ibig. Habang magkahawak kamay silang naglalakad sa pampang ng isang pribadong beach resort kung saan nila ipinagdiriwang ang kanilang 3rd anniversary, dama ni Eloisa ang labis na kasiyahan at kakaibang kapayapaan sa kaniyang puso. Ang bilis nga talaga ng panahon. Parang kailan lang gusto mo na akong ipalapa sa alaga mong aso. Samantala ngayon, ipinagdadamot mo na ako kasi gusto mong ikaw lang ang lumalapa sa akin. Bahagyang pinalo ni Eloisa ang braso nito. Napakaano mo talaga. Ang seryoso ko dito eh. Kinikilig na sana ako. Panira ka talaga? Joke lang syempre. Pero sa totoo lang, hindi ko akalaing darating ang araw na to na magiging tayo. Na magiging ganito ako kasaya kasama ka. Ang akala ko noon, hanggang pangarap na lang kita. Pero heto tayo ngayon, naglalakad gamit paa. Nakangiti na sana ulit si Eloisa dahil sa kilig. Ngunit agad itong naglaho at napalitan ng panlilisik ng mga mata. Mahina niya ring sinikmuraan ang binata, kaya tawa ito ng tawa habang hawak-hawak ang tiyan. Bigla siyang hinila ni Andres at mahigpit na niyakap. Lalo ka talagang gumaganda kapag nagsusuplada. Bulong nito. Nanggigigil siyang niyayakap na parang sumasayaw. Diyan ka magaling sa pambobola. Seryoso na talaga. Happy 3rd year anniversary sa atin, mahal. Gusto kong malaman mo na. Che, bahala ka dyan. Seryoso daw tapos magbibiro na naman yan. Reklamo ni Eloisa na ayaw ng kiligin dahil nauudot lang sa biglaang pagbibiro ni Andres. Seryoso na nga. Mahulog man yung nag-iisang bunga ng nyug na yun. Napalingon naman si Eloisa sa likuran niya kung saan naroon ang puno na tinuro ni Andres. Ngunit napairap na lang siya dahil wala namang bunga yon. Kainis ka talaga. Wala namang Natigilan at napatakip ng bibigang dalaga nang sandaling harapin niya si Andres. Dahil nakaluhod na ito sa harapan niya, may hawak na pulang maliit na kahon. Nang buksan ito ay bumungad sa kaniyang isang singsing. Dahilan upang tumibok ang kaniyang puso ng sobrang bilis. Sa kabila ng napakarami kong kalokohan, ito ang alam kong isang katiyakan. Katiyakan na hindi ko na kayang patagalin pa. Nangilid ang mga luha ni Eloisa habang pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng binata. Eloisa, 3 taon kitang minahal bilang kasintahan at sa araw na ito, handa na akong mahalin ka at makasama habang buhay. Malalim ang tinig nito, puno ng sinseridad. Walang kahit anong yaman o tagumpay ang kayang pumalit sa halaga mo sa buhay ko. Dahil ikaw ang yaman na gusto kong panghawakan hanggang dulo. At ikaw ang nag-iisang hantungang nanaisin ko. Kaya naman Eloisa, mahal ko, bibigyan mo rin ba ako ng pagkakataon na maging asawa mo? Can I call you my wife? My forever? Will you marry me? Nanatiling nakatulala si Eloisa, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay.
ang mainit na luhang kusang bumabagsak mula sa kaniyang mga mata at ang paninikip ng kaniyang dibdib sa labis na emosyon hanggang sa walang pag-aalinlangan siyang sunod-sunod na tumango. Oo Andres, pumapayag ako. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ng binata bago ito tumayo at niyakap siya ng sobrang higpit. Iniangat siya nito mula sa lupa habang pareho silang tumatawa at lumuluha. Salamat mahal ko. Salamat dahil sa lahat ng pwede mong mahalin. Sa lahat ng pwede mong piliin. Ako at ako pa rin ang pinili mo. At sa bawat araw na darating, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw ang tamang desisyon na hindi ko pagsisisihan. Mahal ko. Humigpit pa ang yakap ni Eloisa kay Andres. Pilit niyang pinapakalma ang pusong parang sasabog sa sobrang saya. Hindi niya akalaing darating ang araw na ito na may isang taong pipiliin siya ng buong buo. Hindi lang ngayon, kundi panghabang buhay. Habang mahigpit silang maghayakap sa harap ng malawak na dagat, hindi lubos akalain ni Eloisa na darating ang araw na ito. Ang araw na magdidesisyon siyang ikasal sa lalaking minsan niyang kinaiinisan. Ang lalaking inakala niyang walang direksyon, walang pangarap at walang patutunguhan sa buhay. Noon, naniwala siyang hindi maaaring magtagpo ang landas nila sa hinaharap. Pero ngayon, narito siya, kayakap ang parehong lalaking yon. Ngunit hindi na ang Andres na dating kilala niya. Siya na ngayon ang Andres na may pangarap, may malawak na pananaw sa buhay, at higit sa lahat, may matibay na plano para sa kinabukasan nilang dalawa. Napagtanto niya na ang buhay ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka sa ngayon, kundi sa kung paano ka bumabangon, lumalaban at nagpupursigi para sa kung anong gusto mong makamit. Hindi lang si Andres ang nagbago, sapagkat sa pagmamahal ng binata, natutunan ni Eloisa na ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa estado ng buhay, kundi sa lalim ng pagmamahal na kaya nitong ibigay. Siyang tunay ang tadhana ay may paraang hindi natin nauunawaan. Itutulak ka nito palayo sa isang tao, ipaparamdam sa iyo ang lahat ng dahilan kung bakit hindi kayo ang para sa isa't isa. Pero sa huli, kung kayo talagang nakatadhana, ipaglalapit at ipaglalapit pa rin kayo kahit gaano man kaimposible para sa atin ang naging paraan nito. Ngunit hindi dapat natin hinahayaang pinaglalaroan tayo ng tadhana. Minsan, tayo dapat ang gumagawa ng sarili nating tadhana. Hindi dahil ito ay nagkataon, kundi dahil yon ang pinili nating gawin at yun ang mismong ginawa ni Andres. Pinili nito si Eloisa kahit noon pa man. Hindi man naging maganda ang kanilang naging simula at yun din ang ginawa ni Eloisa ngayon. Pinili niyang paniwalaan at pagkatiwalaan ang pag-ibig na minsan niyang tinakasan. Ang pag-ibig na hindi niya hinayaang umusbong noon. Ngunit ito pala ang pag-ibig na hahanap-hanapin niya at ayaw na niyang matapos pa. Mula sa araw na ito, hindi lang kasalang naghihintay sa kanila, kundi isang bagong simula, isang bagong yugto, isang pangako na sa kahit anong pagsubok, sa kahit anong bagyo o unos, at sa kahit anong hamon ng buhay, hindi na sila muling bibitiw sa isa't isa. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa kung paano ka minahal noong una, kundi sa kung paano ka pipiliing mahalin, araw-araw at panghabang buhay, ng totoo, buong puso at walang kapantay. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.